Good news to para sa mga Lakers fans. D'Angelo Russell balik Lakers matapos i-opt-in ang kanyang kontrata. Pero bago yan, Bryce James sinabing malabo daw na maintay pa siya ng kanyang tatay na si LeBron bago ito pumasok sa NBA. Dream come true nga po para sa panganay na anak ni LeBron na si Bronny ang makapasok ito sa NBA. At ito ay nangyari na matapos siyang mapik ng Lakers kahapon bilang ika-50-50 pick. Dream come true din ito para kay LBJ na makapasok sa NBA ang kanyang anak at maging kakampi ito. Sa sobrang tuwa, napastory na nga po si LBJ sa kanyang IG na may picture ni Bronny na suot ang kanyang Lakers jersey. Opisyal na din na number 9 ang gagamitin ni Bronny sa Lakers. Well, hindi nga lang po si Bronny ang anak ni LBJ na nangangarap maglaro sa NBA dahil naandyan din ang second son ng all-time scoring leader na si Bryce James na itinuturing ng karamihan na mas malapit na bersyon ni LeBron. Dahil sa edad ng 17, ito ay may height ng 6'6" at napaka-athletic din ni Bryce James na kamakailan ay may pinoster sa kanilang laro. Nakatakdang magpa-drop si Bryce sa 2026 season na ayon din sa report planong bigyan ng Lakers si LeBron ng 3 years $162 million contract na magagaranti sa paglalaro ni LBJ hanggang 2026 to 2027 season. Pero para nga po kay Bryce, malabo daw na maintay pa siya ng kanyang tatay na si LeBron bago ito magpa-drop. Dahil sa isang IG live kanina, sinagot ni Bryce ang tanong ng Lakers all day everyday na kung tingin ba daw nito na maintay pa siya ng kanyang tatay na si LeBron bago pumasok sa NBA. Sagot ng batang James ay tingin niya daw malabo na daw itong mangyari dahil too much na daw ito para sa kanyang tatay na si LBJ dahil ito ay 42 na once siya ay magpa-drop. Waiting until nah, that's too much. Ganun pa man, si LeBron lang ang nakakaalam kung anong plano niya sa kanyang future. Tingin nyo, hintayin pa kaya ni LeBron si Bryce sa magpa-drop sa NBA bago ito magretiro mga brother? Samantalang good news, D'Angelo Russell balik Lakers na ulit matapos i-opt-in ang kanyang kontrata. Matapos mapabalita noong nakaraan na gagamitin ni D'Lo ang kanyang kontrata sa Lakers bilang leverage dahil naghahanga dito ng mas malaking kontrata kumpara sa 18.7 million na player option niya sa Lakers. Pero dahil sa hindi magandang season ni Russell, lalo na noong playoffs kung saan bumaba ang kanya mga numero, expected na wala gaanong team na magkaka-interest sa kanya. Nag-opt-in na nga po ang Lakers guard ng kanyang kontrata sa nasabing team at mananatili itong Lakers next season. Ayon din sa report, isa daw sa rason kaya nag-opt-in si D'Lo ay dahil ang number 1 priority niya daw ngayon ay manalo ng kampyonato. Kahit bumalik sa Lakers si D'Lo, wala pa rin kasiguraduhan kung makakapaglaro ito next season dahil ayon din sa report, mag-e-explore ng trade ng Lakers regard sa Lakers point guard. Dapat nga bang i-trade ng Lakers si Russell mga brother o dapat mag-stick pa rin ang team dito bilang primary point guard ng Lakers?